dear beloved, Boss Mike, Cervera. Oy, Baste, anong mala Singapore yung pinagkikikwento mong hayop ka? Tignan mo, ano ito? Hindi na kayo naawa. Tignan yung mga kababayan, no? Ayan, no? Mga kababayan dito. Boss Mike. Isang 15 anyos. Wait lang. Dito. Isang 15 anyos. Isang 15 years old na batang lalaki na may autism ang nasawi sa saksak sa barangay 1-A, Davao City. Kita nyo mga kababayan, yan ba? Oy, yan bang katarantaduhan yung mga naniniwala sa mga Duterte na mala Singapore ang Davao City? Oy, mga Duterte, Pulong Duterte, Baste Duterte, Sara Duterte, nakita nyo nangyayari? Walang awa, isang bata na wala sa katinuan, autism. Anong ginawa ng mga taga Davao? Pinatay sa saksak. Tapos ipagmamalaki nyo na ang Davao ay mala Singapore. Putik na yan mga kababayan, kalokohan yan. Kabobohan yan mga kababayan ko. Ewan ko na lang. Ewan ko ba? Kayo naniniwala na mala Singapore ang alin? Mala Singapore ang Davao City? Kung halos lahat na lang ng mga balita puro mga heinous crime, droga, pukpukan, kita nyo, putahan, gano'n, ano? Ganun ba? Nabubuhay ba ang Davao City sa putahan? Ganun ba yon? Yung ba yon? Kita nyo naman si Pulong puro pokpok yung mga binubuking Tapos sasabihin nyo na, walang pokpok doon, walang ganyan. Si Pulong ang makakapagsabi. Si Pulong ang isang magandang example. Bakit? Panay ang booking ng mga pokpok sa Davao City. Siguro mga kababayan, dahil mga bangag ang mga nasa Davao, kaya pinagtripan ng bangag ito. Kita nyo mga kababayan, nangyari sa Davao, sigaw ng sigaw, ang may kasalanan si Pangulong Bongbong. Kung hindi ba naman mga siraulo at mga 10 beses na sinto-sinto, itong mga Duterte, nangyari sa kanila, ipapasa yung kasalanan kay Pangulong Bongbong Marcos? Kita nyo mga kababayan ko? Bakit? Binantayan ba? Sino ba mayor dyan? Sa Davao City. Di ba si Baste? O bakit kasalanan ni Pangulo? Kung pinatay ito ng mga adik sa lugar mo, Baste, may mura na naman sana yun, ano? May mura na naman. Putik na yan. Hindi tayo makapagmura mga kababayan Kita nyo mga kababayan ko, yan ang nangyari sa Davao City. Bagong-bago. April 30 mga kababayan, nung nakarang araw. Murder, April 30. 2026. Ito yung sumaksak. Kita nyo? Isang 15 anyos, pinagsasaksak. Malamang. May sakit pa yan Malamang adik yan. Baka kliyente ng mga tropa ng mga Duterte na drug lord dyan. Alam naman natin ng mga Duterte, di ba? Sa mga balibalita, napakarami nilang mga kaibigan na mga drug lord. Mga nagbebenta ng mga droga. Putik na yan, Baste, anong ginawa mo? Hinahayaan mo, bakit? Dahil sila'y mga tropa mo, hayop ka? Ay, nako. Ewan ko na lang mga kababayan ko, ano bang nangyayari sa ating mga taga Davao City, kababayan? Malupit, Malupit ito. Oo, wag nyo hong kakalimutan ito. Wag nyo hong kakalimutan. Eto na. Next natin, mga kababayan ko. Total naman, si Sara Duterte, alam nyo naman yan pinupuri ng mga DDS, Pero bakit ito? Pasok! Ang hindi nararapat sa... Nakita nyo si Atty. Kapunan, mga kababayan ko. Isang magaling to na abogado, isang magaling na political analyst. Pakinggan ho natin ito. Pakinggan natin, mga kababayan. Pasok! Kung hindi lang lutang, hindi nararapat sa position niya. Tinanong ang NBI yesterday,
ng isang congressman doctor, no, si Dr. Garin. Hindi ba minarapat ng NBI na mag-conduct ng psychiatric? Iba yung psychological eh. Opo. Yung psychological is walang connection sa genes. Ah, Yung okay. psychiatric is a medical conclusion. Nako. Psychological is an opinion. Pero ang psychiatric report, no, kanya sa annulment, no, kasi Mga kababayan ha, siya madaling salita mga kababayan, tanggalin ko na yan. Alam nyo na, si Sara Duterte ay may sapak talaga sa ulo, baliw. May topak mga kababayan ko. Nakita nyo naman yung balita ngayon Ha? Si Sara Duterte, hindi nila ito nilabas, pero sumingaw. Si Sara Duterte ay nambato ng laptop, mga kababayan ko. Bakit? Dahil hindi na kayang ipagtanggol yung kanyang kaso, nagalit, nambato ng laptop si Sara Duterte ng isang abogado. Kita nyo kung hindi ba naman baliw talaga? May sapak sa ulo si Sara. Kaya nga pag nagsasalita, hindi natin naiintindihan kung ano talaga yung gusto niyang ipahatid eh. Kung ano yung gusto niyang ipakiwari. Kung ano yung gusto niyang sabihin. Hindi natin maunawaan. Lutang na lutang. Kaya napakarami nagkalat sa social media yung lutang moment ni Sara Duterte. Tulad na lang ng pinakita ko kanina. 'Di ba? Yung bang kailangan bago ka maawa sa sarili mo, tignan mo na lang siya at ikaw ay maaawa sa kanya. Nakita niyo mga kababayan ko? Oo, ay tiyang matindi ang saltik. Violenteng saltik. Nakita nyo? Nambato ng laptop si Sara Duterte ng abogado niya. Hindi na siya kayang ipagtanggol, malapit na i-impeach na siya. Kaya nga sabi ni Attorney Lorna Kapunan, mga kababayan, talagang siguradong impeach na siya. Mga kababayan, doon lang daw mga kababayan, di ba? Doon lang daw mga kababayan, saan? Sa pagbibigay ng salita, opinyon, pananaw ni Sara, talagang lutang na Kaya ang matindi rito, mga kababayan, pagdating daw dito sa Senado, siguradong impeach Di ba? Tama, di ba? Di ba? Ganon, mga kababayan. Sobra, di ba? Sabi rito, wasak siguro ang puki ni Jen. Sa'yo, sabi nung bobo. Ganyan, di ba? Ganyan kabobo, walang alam, di ba? Siyempre, mali. Sino nga, aaminado ako, malibog ako, tanga. Sinasabi ko, malibog talaga ako. Palibasa yung mga titi nyo, hindi na tumitigas yung titi ko, puta, subukan mong ikis. Pag kinis mo, titi ko, sigurado, isusubo mo bigla di ba? Puta lang tatanga. Trending channel. Aminado ko, malibog na ako halika rito. Kiss mo titi ko, titigas to bigla. Sigurado, pipitikan niyang ilong mo. Kahit pango. Tangina nyo. Ako yung gaganyan ninyo. Kaya mo ba bang makaisa? Baka isa lang hindi mo na kaya. Ako kaya ko pang 5. Minimum ko 5. Pwede pang maging 8, 10. Ganun ako kalibog. Tanginan nyo bakit? Real talk yun. Tatangan nyo no? Mainggit kayo. Mainggit kayo. Di ba? Kala nyo tatanggi ko? Di ba, Doggy? Ay, aso ko. Natuto. Di ba, Parang na nandadamay, walang masabi. Kasi nga ganyan sila kabobo. Di ba, Arnold Lopez, ganyan kabobo, wala nang masabi.
Hindi nyo ako mabibisit sa mga ganyan tirada nyo. Ano na? Ay, bakit? Masama bang aminin? Na malibog ako? Kaya nga sabi ko sa'yo, kapag kakinis mo, yung titi ko, titigas hampas sa ilong mo. Kaya pag humampas sa ilong mo, isubo mo na agad. Ang ina nyo? Ano? Ito na. Mga kababayan ko, si Saltik. Dahil dyan, mga kababayan, na hindi na nga daw makakaligtas pa si Sara Duterte. Oo, siguradong may impeach. Pinaghahanda na ngayon ang alin? Ang impeachment sa Senado. Pasok! The evidence is big. Ako! Ang mas mahalagang tanong ay kung nasaan ang pera. Alam nyo, nagkakamali kayo. Kung kayong mga DDS, ganyan lang yung daladala nyo, huwag nyong kalimutan ako ang founder ng Bengador. Tandaan nyo na, itanim nyo sa mga kokote nyo. Hindi uobra yung mga pandali nyo. Oo, yung mga sinasabihan nyo, katulad ko, Bengador to. Kita nyo, dinainggit kayo ngayon, inggit na yung mga yan. Sabi ng mga DDS, sasabihin, tang ina, 5. Tangina, pag nalaman ng asawa mo yan, huwag mong ipapaalam sa asawa mo. Baka mamaya ubusin ang kayamanan mo. Matikman lang ako. Di ba? Putik na yun, hindi na tumitigas yung titi mo. Tapos ibabas mo ako rito na malibog ako. Ngayong inaamin ko, paano na ito? Iparinig mo sa asawa mo yan. Malamang sekretong ibebenta na lahat ang ari-arian mo. Oo. Sekretong ibebenta na lahat ang ari-arian mo, matikman lang ako. Huwag kang mag-alala, hindi mabibigo. Oo, hahawakan ko yung kanyang suso, ganon. At maglalambitin ako sa pubic hair. At ihahagis ko, lalambitin ako na parang matching sa kanyang mga susong lawlaw. Di ba? Diba? At huwag kang mag-alala, uuwi siyang masaya. Sasabihin niya, maraming salamat sa iyo sa mga kayamanang inipon mo, na-satisfy ako, nagkaroon ako, at naranasan ko na ang kantot very good. Ang ina mo, Putangin na niyo, hindi kayo uubrang mga DDS sa akin. Uubra ba kayo? Puta! Wasakan kung wasakan, ready ako. Tayo na, hindi nyo na mapasaya yung mga asawa nyo. Puta, yung mga banat yung ganyan, wala yan. Ito na yung idol nyo. Ito na. Sorry naman kung kailangan maging bastos tayo sa ilan. Uy, yung BP ko, permis ito. Oo, hindi pa ako high blood, wala pa nga akong maintenance nga ni. Wala akong maintenance nga ni. Vitamins lang ang iniinom ko. JC. Kung bastusan ang gusto nyo, mas bastos ako sa inyo. Tandaan nyo, Ilocano ako. Kung dinalan nyo kami ng isang sakong kalokohan nyo, dalan nyo kami sa Ilocos, dalan nyo kami sa Pangasinan, ng isang sakong kalokohan nyo, dadaganan namin, tatapatan namin ng 100 sakong kalokohan. Ay Chang, nasaan na si Jojo Chavez dyan? Diba? Wala. Our beloved Boss Mike Cervera.